So hello po sa mga followers ng YouTube channel na Usapang Religion. At ito po yung part 3 dun sa video natin tungkol dun sa tanong na kung pwede bang magpastor yung mga babae. So dun sa naunang dalawang video, sinubukan kong ipaliwanag yung content ng Biblia, kung meron ba talagang explicitly sinabi yung mga writers like si Apostle Paul na bawal maging pastor yung babae. Apparently, pag binasa natin yung New Testament, wala tayong makikitang ganon, no? So wala talagang direct command na nagsabi na hindi pinapayagan na magpastor yung mga babae. Merong command doon sa 1 Timothy chapter 2 na tungkol nga doon sa mga babae na sinabihan ni Apostle Paul that they should learn in silence, no? So in-explain ko na yung context ng passage na yon and yung mga nuances ng mga terms na ginamit niya. Doon sa pangalawang video naman ay pinaliwanag ko yung iba pang mga sinulat ni Apostle Paul, no? So mapapansin natin sa New Testament, sa mga writings ni Paul, may mga babae siya na ni-recognize sa ministry niya na partner niya sa mga partners niya sa ministry, no? At hindi lang isa, dalawa, tatlong babae yun, no? Marami, no? Several. So kung titingnan natin, siguro mga almost 10 yung mga babae na binanggit niya, no, na bahagi ng kanyang ministry. And interesting yung titles na ginamit niya. For example, kay Phoebe, tinawag niya si Phoebe na deacon. Tapos mayroong mga characters kagaya ni Junia tsaka ni Prisca or Priscilla sa Romans chapter 16 na binanggit naman sila ng mga co-workers din ni Paul, and at the same time mga counted as among the apostles. So yun yung mga example, no? So kahit si Apostle Paul, halimbawa, ginamit niya yung term na deacon to refer to himself, no? So ibig sabihin, ginamit niya rin yun sa mga babae. So it seems like sa context ng New Testament, may may space para sa mga kababaihan na maging bahagi ng ministry. At bukod pa doon, hindi lang sila ni-recognize as deacon or among the apostles, which is already a prestigious or something na very important, prominent role, no? Pero may mga babae din kagaya ni Phoebe tsaka ni Nympha na meron silang mga house churches, no? Ang term na ginamit is yung household, no? Or the church that is, or the ecclesia that is in their house, no? So and yung household sa New Testament is also a metaphor for the church, no? So ano yung implication kung yung mga babae na ito ay may mga hinahawakan silang mga house churches or leader sila ng mga house churches? Ang implication is meron silang mahalagang papel dun sa house church na yon, although hindi explicitly binanggit kung ano man yon. Dahil most probably yung mga recipients or yung mga readers ni Apostle Paul, alam na nila kung sino yung tinutukoy, no? Hindi na kailangan i-elaborate ni Paul kung ano yung particular role ng mga kababaihan na yon. So that's one, no? Kaya hindi na kailangan ni explicitly explain ni Apostle Paul na itong mga babae na to ay mga pastora, no? Ngayon, ano pa yung ibang mga arguments na ginagamit para sabihin na hindi pwedeng maging pastor yung mga babae? No, another is yung terms na ginagamit to refer to church leaders sa context ng New Testament. Now, meron yung mga terms dyan, halimbawa yung term na pastor, no? Nanggaling yan dun sa Greek na poimen. At ang ibig sabihin nun is shepherd, no? Kasi ang shepherd is a metaphor for someone who takes care of the flock, and since yung church or yung people of God is considered to be a flock, no? Metaphorically or figuratively speaking. So, yung mga leader ng mga churches, tinatawag sila as poimen. No, ngayon dahil poimen ang term, so sabi ng ibang joker, hindi raw poi women. So dahil hindi poi women, so ibig sabihin hindi pang babae. No, pero wala namang poi women talaga na term, poimen lang. No, so yun, that's one term na ginagamit sa mga pastor or leader ng church sa New Testament. Another is yung term na episkopos or bishop, no, sa mga modern translations. Overseer, no, someone who administer or something, no. So merong position din ng leadership. Another is yung presbyteros, no, elder or an old man, no.
So ginagamit din yung term na yun for someone who leads the church, no? So an elder. So si Apostle Paul, ginamit niya rin yung term na yun to refer to himself, that he is an elder sa church. So yan yung mga terms, no? Poimen, episkopos, presbyteros, which are primarily mga masculine ang gender nila. So ang default nga kasi sa leadership, no, sa time ng sinulat ang Biblia is mga kalalakihan. So kaya obviously yung mga terms na yon will be expressed in masculine forms. So ibig sabihin mga lalaki talaga yung humahawak ng mga papel na yon. Kaya sabi ng iba, because of that, dahil walang ni-recognize na female na episkopos or walang ni-recognize na female na presbyteros, although sa letter kay Titus meron no, yung elder women, pero mukhang ang context doon is yung mga senior na leader ng mga kababaihan sa church. Pero ayun nga, dahil walang mga panglala or feminine form yung mga titles na yon o mga offices na yon, inassume na ng mga interpreters na walang babaeng pastor or walang babaeng bishop sa Bible. So kaya sabi nila hindi talaga pwede. Pero kung explicitly sinabi na bawal, walang ganon, no? Walang ganong inutos. It so happen na yung context nila, yung kanilang cultural environment ay predominantly masculine or patriarchal. Another thing na ma-observe natin is yung trajectory ng history ng church, no? Pag kinumpare mo yung mga sinulat ni Apostle Paul, it seems like yung mga earlier writings niya, kagaya ng Galatians, Corinthians, and Romans, no? Yan yung mga early Paul ang tawag ng mga New Testament scholars, no? Na pag tinignan mo yung earlier writings ni Apostle Paul, may mga ni-recognize siya ng mga babae sa ministry na may mahahalagang papel. No, mukhang yung earlier organization ng church, nire-recognize yung mga babae, no? Especially sa Gospels, makikita natin na sa ministry ni Jesus maraming mga kababaihan. So mukhang nung nagsimula yung ministry ni Jesus and yung Christian movement or yung Jesus movement, mga babae yung nasa positions of leadership din, no? Sila yung nagiging host, sila yung nagsusupport, like sa Luke chapter 8. So kaya yung earlier mga writings, makikita natin na may mga words si Apostle Paul, like for example yung sa Galatians chapter 3 verse 28, na yung tono niya is more on egalitarian, or ibig sabihin mayroong equal rights and privileges yung mga kababaihan at mga lalaki, no, na once you are baptized in Christ, no, we are already one or equal, no, na regardless whether you are a Jew or Greek or slave or free or man or woman, no. So ibig sabihin walang discrimination, no? Walang nadi-discriminate because of their gender when it comes to recognizing yung kanilang role inside the church. So kaya it would be very unlikely for the apostles or for the writers of the New Testament na magbibigay sila ng command at sasabihin nila na bawal maging pastor yung babae, no. So yun yung isa, no. Kaya kung restriction ng pag-uusapan natin, and meron ba talagang inutos sa New Testament? Mukhang wala tayong makikitang ganon. So may mga papel sa New Testament na mga lalaki yung umahawak kasi ang kultura nila is male dominated, no. Yun yung norm sa kultura nila, no. Lalaki yung binibigyan ng mga ganong position. And dahil meron ng mga capable na leader na lalaki, so sa kanila binibigay yung position na yun ng leadership. Pero it doesn't mean na yung babae ay wala na siyang papel or hindi na siya pwedeng maging leader sa loob ng church, no, over men or over the congregation. So ayan, so ang pinag-uusapan natin again is yung mga terms na ginamit, no, na dahil hindi binanggit sa Biblia na may babaeng pastor, so sasabihin ba natin bawal na? Pero hindi rin naman binanggit sa Biblia na may babaeng worship leader, song leader, no? Wala rin naman binanggit sa Biblia na yung mga lalaki na yung ibang mga posisyon, no, sa churches natin ngayon. So ibig sabihin hindi ganun ka strict yung scripture when it comes to yung mga positions sa church. Ang mga positions sa church sa New Testament, kung titignan natin, is open for everyone who is capable and willing na mag-commit, and meron silang gift,
No, yun yung unang tinitignan. Ano yung gift nila, and at the same time kung meron ba silang capability, meron ba silang skill to, hold those kinds of positions. So, yun yung mga requirements, no? Hindi kasama yung gender sa pinag-uusapan, no? Kung babae ka or lalaki ka at ito lang yung restrictive yung magiging position or role mo sa church. Hindi ganun yung tinitignan sa church. Ang una dyan is yung gift ng tao at yung kakayahan niya. So, and yung affirmation ng congregation, and of course yung Holy Spirit na nagbibigay ng gifts, and charisma yung term nga dyan, So, yun yung main na basihan. So, kung akong tatanungin, hindi dapat yung gender or yung kasarian or sexualidad ng tao yung tinitignan when it comes to pag-hold or paghawak ng mga posisyon sa loob ng simbahan. So, yun lang muna yung sasabihin ko sa video na ito. And siguro sa susunod na video naman, tingnan naman natin yung relationship ng men and women in general, no? Kasi marami ring mga instances din sa New Testament, no? And idagdag ko pala, no? So dun sa explanation is yung halimbawa kung pinagbabawalan yung mga babae na maging leader, no? Bakit sa 1 Corinthians chapter 11 yung mga babae pinapahintulutan or pinapayagan na manalangin in public at mag-prophesy, which is again a very significant na ministry sa loob ng church. So kung hindi sila pwede magpastor, pero pwede sila maging leader ng house church, pwede sila mag-pray in public, pwede sila mag-prophesy in public. So yung title lang talaga bang pinagtatalunan? So that's another concern, no, na magandang tignan natin. So yun lang muna ang ibabahagi ko sa video na to. So maraming salamat.